Pilipinas! Mabuhay Pagdiyanyo! Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-6 ng Agosto, taong kasalukuyan. Kami ang inyong kabalitaan. Ako si Megan Gail Yungko. At ako si Zane Chanti Cotillon. At ito ang Bulilit News Report. Balitang may laman at pawang katotohanan. Ng mga nagbabagang balita. Cashless payment sa MRT, inilunsad. Presyo ng mabilin, posibleng tumaas ngayong 2025. Pagdepende ng mga estudyante sa AI, posibleng makakaapekto sa critical thinking ayon sa pag-aaral. Laban ni Pacquiao kontra kay Barrios, idineklarang draw. Detalye sa totoong kalagayang pangkalusugan ni Chris Aquino. Para sa unang balita, cashless payment sa MRT, inilunsad. Para sa buong detalye, Cataleya Abornay, ibalita mo! Magandang araw, Pilipinas, para sa ating unang balita. Magandang balita para sa ating mga commuters dahil pwede na ang cashless payment sa MRT. Inilunsad ang pilot test ng pagbabayad sa MRT3 gamit ang e-wallet, credit card at debit card. Para sa mga gagamit ng e-wallet, kailangan lamang mag-generate ng QR code na i-scan sa turnstile. Itatap naman kung credit card o debit card. Magsisiguro ng DOTR, ligtas ang cashless payment. Layon din itong mapalawig sa iba pang linya ng tren, gaya ng LRT1 at LRT2. Pati na sa mga pampublikong sasakyan, gaya ng bus. Cataleya din, Abornay, na uulan. Back to you, Zane and Megan. Maraming salamat, Cataleya! Para sa ikalawang balita, presyo ng mga bilihin posibleng tumaas ngayong 2025. Para sa buong detalye, Virgel Abililla, ibalita mo! Inanunsyo ng mga economic managers na mas malakas ang posisyon ng Pilipinas ngayong 2025 kumpara noong nakaraang taon. Ayon kay Ramanola, patuloy na bumaba ang core inflation na aniyay indikasyon ng mas matatag na presyo ng mga bilihin. Aniya, posibleng tumaas ang presyo ng ilang mga bilihin dulot ng mga supply side factors tulad ng mga geopolitical tensions at masamang lagay ng panahon. Kaya ipinunto rin ni Pangulong Marcos na kailangang maging handa ang pamahalaan. Virgel Abililla, nagbabalita. Maraming salamat, Virgel! Pagdepende ng mga estudyante sa AI, posibleng makakaapekto sa critical thinking ayon sa pag-aaral. Marco Ribamonte, para sa buong detalye ng balita. Ang incoming second year na si John na hindi tunay na pangalan, palihim na gumagamit ng AI sa kanyang assignment. Ang mga nakuhang impormasyon ay nilalagay daw niya sa slide presentation at dahil takot daw siya mabuko ng guro, i-scatter siya para hindi mahalata. Para makasabay sa AI, sabi ng DepEd, Babaguhin na rin natin yung ating curriculum para matutong gumamit ng AI bata, matutong gumamit ng AI yung mga guro natin. Yan ang pagbabago na in-anticipate po natin sa darating na mga taon. problema, makakapag-isip pa kaya ang mga estudyante? Sa pag-aaral, kamakailan ng Massachusetts Institute of Technology o MIT, lumabas na ang paggamit ng AI para magsulat ng essay ay maaaring magdulot ng kawalan ng effort na mag-isip para makasagot at posibleng pagbaba ng kakayahang matuto. Hindi pa definitive ang resulta. Hindi pa fair review. Para sa News Patrol, ako si Marco Ribamonte, nagbabalita. Maraming salamat, Marco! Para sa susunod na balita,
laban ni Pacquiao kontra kay Barrios idineklarang draw. Detalye sa totoong kalagayang pangkalusugan ni Chris Aquino. Yan ang mga balitang inyong aabangan sa pagbabalik ng Bulilit News Report. Balitang may laman at pawang katotohanan. Excited sa school? Iba pag naka-Milo. Dapat may energy, nutritious energy. I need my Milo today. Milo every day. Muling nagbabalik ang Bulilit News Report. Balitang may laman at pawang katotohanan. Detalye sa totoong kalagayang pangkalusugan ni Chris Aquino. Ibabahagi sa atin ni Mary Grisha Bumogas. Magandang araw mga ka-showbiz! Ako nga pala si Mary Grisha Bumogas, mag-aatin sa inyo ng latest chika. Ang ating queen of all time na si Chris Aquino. Ngayon ay may 11 na sakit na tinatawag na autoimmune diseases. Ibig sabihin, inaaway ng katawan niya ang sarili niyang mga healthy parts. Kaya lagi siyang masakit ang katawan. Dahil dito, si Chris ay naka-wheelchairs na at tinuturuan ulit maglakad. Pero lumipat siya sa bahay malapit sa dagat para sa sariwang hangin at tahimik na lugar. Ang anak niyang si Bimbi ang tumutulong sa kanya. Siya na ang nag-aasikaso ng Instagram ni Chris. Sabi ni Chris, mahal ko ang mga anak ko. Kaya lalaban ako. Kaya kahit nahihirapan, matapang pa rin siya. Isang paalala na kahit may pagsubok, huwag susuko. Muli, ako nga pala si Mary Grisha. At ito ang ating showbiz update. Para sa showbiz balita. Kita-kits next time! Maraming salamat, Mary! Para sa balitang sports, laban ni Pacquiao kontra kay Barrios idineklarang draw. Para sa buong detalye, Jack Owen Babling, ibalita mo. At sports, boxing ni Pacquiao at Barrios na uwi sa majority draw. Naganap ang laban ni Manny Pacquiao versus Mario Barrios sa MGM Grand Garden Arena, Las Vegas noong Hulyo 19, 2025. Si Manny Pacquiao, 46 taong gulang at natatandaan na nagupero ito 4 na taon ang nakalipas. Na ikinalaban niya ang batang kampiyon na si Mario Barrios na umabot sa 12 rounds at nagtapos sa majority draw. At dahil dito nananatiling kampiyon si Barrios. Ayon sa kampo ni Pacquiao, posibleng magkaroon ng rematch ang dalawa. Dagdag pa dito, bukas pa rin si Pacquiao sa ibang laban para tuloy ang legacy niya sa pagboxing. Para sa balitang sports, nag-uula, Jack Owen Babling. Maraming salamat, Jack Owen! At para sa ulat panahon, Magandang araw po. Ako po si Arquisha Jimenez at narito ang ulat ng panahon para sa Metro Manila sa ika-28 ng Hulyo, 2025. Asahan ang maulap na kalimitan sa buong araw. Asahan din ang malakas na ulan at pagbaha lalo na sa mabababang lugar. At ang temperatura ay manatili sa pagitan ng 25 degrees Celsius hanggang 29 degrees Celsius. Paalala, maging handa at sundin ang mga babala ng lokal na pamahalaan, maging alerto at mag-ingat. Muli, ako po si Arquisha Jimenez, nag-uulat. yan ang mga balitang nakalap sa araw na ito sa pinakamalakas at pinakabagong balita. Ito ang Bulilit News Report! Balitang may laman at bawang katotohanan. Magandang araw!